Isipin niyo ang mundo, pero hindi gaya ng nakasanayan natin. Isang mundo kung saan nakikita ang tunog, may kulay ang amoy, at ang dilim ay puno ng hugis at galaw. Ang pagkilala nating mga tao sa realidad ay medyo limitado, di ba? Pero sa mundo ng mga hayop, iba ang lahat. May mga nilalang doon na tila gawa-gawa lang sa kwento ang kanilang mga pandama. Nakikita nila ang nakatago sa atin, naririnig nila ang bulong mula sa hindi kapanipaniwalang layo, at nararamdaman nila ang mga bagay na hindi natin alam o pinaghihinalaan man lang. Ngayon, maglalakbay tayo sa isang kamanghamanghang paglalakbay para alamin ang tungkol sa damanong hayop na may pinakanakakabilib na kakayahan sa paningin, pandinig, at pangamoy. Humanda na kayong mamangha. Matalino talaga ang ebolusyon. Para mabuhay, mangaso, o makaligtas sa mga mandaragit, kinailangan ng mga hayop na umangkop. At isa sa mga pangunahing kasangkapan nila sa pananatili ay ang kanilang mga pandama. Sa loob ng milyon-milyong taon, umunlad ito hanggang sa punto na nalampasan na nila ang ating pinakamalupit na pangarap. Okay, ang una nating bida ay ang tunay na hari ng himpapawid, nakakatakot at maringal, ang agila. Pag super paningin ang naiisip natin, agad siyang pumapasok sa isip at may magandang dahilan. Isipin mo, lumilipad ka sa napakataas na lugar, sabihin nating ilang kilometro sa ibabaw ng lupa. At mula roon, madali mong makikita ang maliit na daga na tumatakbo sa bukid. Para sa atin, parang imposible yan. Ang daga, kahit nga sa 50 metro, hirap na tayong makita. Pero, ang mga agila, kaya nila yan. Ano ang kanilang sikreto? Ang lahat ay nasa pagkakaayos ng kanilang mata. Sa retina ng mga agila, ang likurang bahagi ng mata kung saan nabubuo ang larawan, may hindi kapanipaniwalang dami ng mga light-sensitive cells. Mas marami ang cells na yan sa kanila kaysa sa tao. Lalo na yung tinatawag na cones, na responsable sa pagtingin sa detalye at kulay. Bukod pa dyan, ang mga agila ay may hindi lang isa, kundi dalawang central fovea sa retina. Ito ang mga bahagi kung saan pinakamalinaw ang paningin. Ang isang fovea ay nakatutok diretso sa harap at ang isa naman ay bahagyang nakatagilid. Ito ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang kakayahan na tingnan ang isang bagay sa pinakamaliit na detalye habang sabay na minamanmana ng paligid. Kailangan nila ang ganyang super paningin, siyempre, para sa pangangaso. Nagpapatrolya sila sa kanilang teritoryo mula sa napakataas na lugar, sinusuri ang lupa para maghanap ng kanilang biktima. Pagka nakita na nila ang posibleng magiging tanghalian, bigla silang sasalaksak pababa ng napakabilis. Kung wala ang kanilang hindi kapanipaniwalang paningin, hindi sila mabubuhay. Ang kanilang mga mata ay parang makapangyarihang teleskopyo. Ang talas ng paningin ng agila ay maaaring 4 hanggang 8 beses na mas matalas kaysa sa tao. Isipin mo yan. Ngayon, sumisid tayo sa isang ganap na ibang mundo. Diretso sa ilalim ng karagatan. Doon nakatira ang isang nilalang na posibleng may pinakakomplikadong mata sa buong planeta natin. Kilalanin natin ang mantis shrimp. Kalimutan na muna natin ang 3 uri ng color receptor natin. Oo, 3 lang yan sa atin. Pula, berde, at asul. Ito ang dahilan kung bakit nakikita natin ang buong spectrum ng kulay na alam natin. Pero, ang mantis shrimp, hindi 3 ang kanila. Hindi rin 6. Mayroon silang hanggang 12 uri ng photoreceptor. Isipin mo na lang na bigla kang nakakakita ng mga kulay na ni hindi mo inakala na umiiral. Parang biglang may lumitaw na bagong paleta ng kulay na imposibleng ilarawan ng salita. Ganyan ang pananaw ng mantis shrimp sa mundo. Hindi ka panipaniwalang makulay at malalim ang pagkakalayer ng nakikita. Pero hindi lang yan.
Ang mga mata nila ay may kakayahang makakita ng iba't ibang uri ng liwanag na hindi nakikita ng tao. Halimbawa, nakikita nila ang polarized light. Ito ay liwanag na kumakaway sa isang direksyon lang. Maraming hayop ang gumagamit ng polarization para sa pag-navigate or paghahanap ng tubig. Pero ang mantis shrimp, nakikita nila yan ng ganoon kadetalye na magagamit nila ito para sa lihim na komunikasyon o para mas makakita sa ilalim ng tubig. Ang bawat mata nila ay gumagalaw ng magkahiwalay, parang dalawang mini teleskopyo. Maaari silang tumingin sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Bakit kaya nila kailangan ang ganoong kasobrang paningin? Para sa pangangaso, isa sila sa pinakamabilis at pinakaagresibong mandaragit sa mga reef. Ang ganoong paningin ay nakakatulong sa kanila na agad matukoy ang biktima, makilala ang uri nito, at maintindihan pati ang kondisyon o damdamin nito sa pamamagitan ng pagbabago sa kulay na para sa atin ay hindi natin napapansin. Parang may built-in silang super scanner na nakakakita sa lahat ng sikreto ng karagatan. Nakakagulat, di ba? Mula sa matingkad na kulay ng karagatan, lumipat tayo sa katahimikan ng gabi. At ang susunod nating bida ay ang dalubhasa sa tahimik na paglipad at may pambihirang pandinig. Tama, ito ay ang kuwago. Kilala ang mga kuwago sa kanilang kakayahang lumipad ng halos walang tunog. Ito ang kanilang pangunahing sandata sa pangangaso. Ngunit kasing halaga nito ay kung paano nila natatagpuan ang kanilang biktima. Sa ganap na dilim, halos walang silbi ang paningin, ngunit hindi ito problema para sa kuwago. Umaasa sila sa kanilang pambihirang, napakatalas at napakatumpak na pandinig. Kayang marinig ng kuwago ang isang daga na gumagalaw sa ilalim ng makapal na nyebe o mga dahon. At hindi lang marinig, kundi tiyak na matukoy kung saan eksakto ang pinagmula ng tunog. Ano ang sikreto ng ganyang pandinig? Una, ang butas ng kanilang tenga ay nakalagay ng hindi pantay o asimetriko. Isang tenga ay maaaring mas mataas kaysa sa isa o medyo nakaurong sa harap. Ang asimetriyang ito ang tumutulong sa kuwago na matukoy ang direksyon ng tunog ng may kahangahangang katumpakan. Ang tunog ay umaabot sa isang tenga ng bahagyang mas maaga o bahagyang mas malakas kaysa sa isa. At agad na pinoproseso ng utak ng kuwago ang napakaliit na pagkakaibang ito na lumilikha ng parang sound map ng paligid. Isipin mo na kapag nakarinig ka ng tunog, tiyak mong alam hindi lang kung saan ito nanggagaling, kundi pati na rin kung gaano kalayo ang pinagmulan. Ginagawa ito ng mga kuwago ng automatiko. Bukod pa rito, mayroon silang tinatawag na facial disc. Ito ay ang natatanging pagkakapwesto ng mga balahibo sa paligid ng kanilang mata at tuka. Ang diskong ito ay nagsisilbing parang antena na nagdidirekta ng mga alon ng tunog papunta mismo sa kanilang tenga. Kasama ang tahimik na paglipad, ang ganyang pandinig ay ginagawang perpektong mangangaso sa gabi ang kuwago. Literal nilang naririnig ang kanilang target sa gitna ng pusikit na dilim at umaatake ng buong katumpakan. Ito ang pandinig na pumapalit sa paningin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga nilalang na nakikita ang mundo gamit ang kanilang tainga. Parang kakaiba, no? Pero ganyan mismo gumagana ang echolocation, isang kasanayan na pinagkahusayan ng mga paniki. Marami ang akala, bulag ang mga paniki. Pero hindi naman talaga ganun. Karamihan sa kanila ay may mata at nakakakita. Bagaman, hindi kasing linaw ng sa atin. Pero para mag-navigate sa gitna ng dilim at manghuli, kailangan nila ng higit pa sa paningin. Sila ay naglalabas ng maiikling tunog na napakataas ang frequency. Tinatawag itong ultrasound. Itong mga tunog na, to, tayo bilang tao,
ay hindi natin naririnig. Pagkatapos, pinakikinggan ng paniki kung paano tumatalbog ang tunog na yan mula sa mga bagay sa paligid, mga puno, mga pader ng kuweba, mga insekto sa hangin, base sa bilis at lakas ng pagbabalik ng echo at pati na rin sa pagbabago ng frequency ng tunog, nakakakuha ang paniki ng detalyadong larawan ng kapaligiran nito. Isipin mo na parang kinakapa mo ang mundo gamit ang alon ng tunog. Bawat bagay, pader, puno, maliliit na lamok, ay iba-iba ang pag-reflect ng tunog. Sa pamamagitan ng sound footprint na to, agad-agad naiintindihan ng paniki ang laki, hugis, distansya, at maging ang texture ng isang bagay. Dahil dito, nakakalipad sila sa gitna ng matinding dilim ng napakabilis, iniiwasan ng mga harang at tumpak na nahuhuli ang pinakamaliliit na insekto habang lumilipad. May mga uri ng paniki pa nga na kayang makilala sa pamamagitan ng echo kung ang isang insekto ay pwedeng kainin o hindi. Napakakomplikadong sistema yan ang pagproseso ng impormasyon. Para sa kanila, ang echolocation ay parang 3D vision pero gamit ang tunog. Isa yan sa pinakakagilagilalas na halimbawa kung paano naa-adjust ng ebolusyon ang mga pandama ng nilalang para malutas ang pinakakomplikadong hamon sa pag-survive. Literal silang nakikinig sa hugis ng mundo sa paligid nila. Mula sa kalangitan sa gabi, muli tayong lilipat sa kailaliman ng tubig. Hindi lang pala mga paniki ang gumagamit ng echolocation. Sa karagatan, ang kakayahang ito ay napakahusay na napaunlad ng isa pang kamangha-manghang nilalang, ang mga dolphin. Nakatira sila sa isang mundo kung saan madalas limitado ang paningin dahil sa maputik na tubig o sa lalim ng dagat. Dahil dito, ang pandinig ang nagiging pinakamahalaga nilang pandama. Tulad ng mga paniki, ginagamit ng mga dolphin ang echolocation para sa pag-navigate, paghahanap ng pagkain at pakikipag-usap. Naglalabas sila ng iba't ibang tunog tulad ng mga click, sipol, at iba pa mula sa kanilang daanan sa ilong. Ang mga tunog na ito ay kumakalat sa tubig, tumatalbog mula sa mga bagay na kanilang tinatamaan at bumabalik sa kanila bilang echo. Sinasalo ng mga dolphin ang echo na ito gamit ang mga espesyal na taba sa kanilang ulo at sa ibabang panga na nagsisilbing konduktor ng tunog papunta sa kanilang panloob na tainga. Ngunit ang antas ng detalye na nakukuha ng mga dolphin gamit ang echolocation ay talagang kahanga-hanga. Hindi lang nila natutukoy kung may bagay sa paligid o kung gaano ito kalayo. Nakakakuha sila ng isang tunay na larawan ng tunog. Kayang malaman ng isang dolphin ang laki, hugis, density, at maging ang panloob na istruktura ng isang bagay. Imahinasyon mo na lang na kayang makita ng dolphin ang mga buto sa loob ng isang isda o malaman kung ang isang bagay ay puno o walang laman sa loob. Ito ay parang meron silang built-in na portable ultrasound scanner na kayang gamitin sa malayo. Ginagamit nila ang kakayahang ito sa paghahanap ng mga kawan ng isda, pagtukoy sa mga maninila, predator, at maging sa kanilang pag-oryenta sa malawak na karagatan. Ang kanilang paninging tunog, sonic vision, ay nagpapahintulot sa kanila na parang makita ang loob ng mga bagay. Ginagawa nito silang isa sa pinakamahusay na mga ngaso, predator, at tagapag-navigate sa ilalim ng tubig. Ang kakayahang makakita gamit ang tunog, iyon ay tunay na isang superpower. Ngayon, iwan muna natin ang paningin at pandinig at pagtuunan naman natin ng pansin ang isa pang kahangahangang pandama, ang pang-amoy. Hindi gaanong kasing lakas ng pang-amoy ng tao kumpara sa maraming hayop. Pero may mga nilalang para sa kanila, ang mundo ay binubuo ng mga amoy.
at ang walang duda na kampiyon dito. Ang aso, alam nating lahat na magaling mang-amoy ang mga aso. Pero naiisip nyo ba kung gaano talaga kagaling? Tayong mga tao, mayroon lang humigit kumulang 6 na milyong olfactory receptors sa loob ng ating ilong. Pero ang aso, depende sa lahi, umaabot ng hanggang 300 milyon. Tama kayo, 50 beses na mas marami. Ang ilong nila ay talagang napakalakas at napakasensitibong organo. Kaya nilang maamoy ang mga sangkap kahit hinaluan na ng trilyon-trilyong beses. Parang ganito kasensitibo. Para kang naghahanap ng isang patak lang ng isang substance sa dalawang malaking Olympic-sized swimming pool ng tubig. Hindi ka panipaniwala talaga. Espesyal din ang pagkakagawa ng ilong nila. Hati ang daloy ng hangin, isang bahagi para sa paghinga at ang isa naman para sa pag-analisa ng mga amoy. Dahil dito, kaya nilang sabay na huminga at amuyin o suriin ang mundo sa paligid nila. Maging ang utak nila, nakadisenyo para sa napakaraming impormasyong nakukuha nila mula sa amoy. Ang bahagi ng utak nila na nakatoka sa pag-analisa ng amoy ay mas malaki, proporsyonal, kumpara sa tao. Para sa kanila, ang amoy ay hindi lang basta karagdagan sa kanilang nakikita o naririnig. Ito ang pangunahin nilang paraan para unawain ang mundo. Ang bawat amoy ay parang isang kwento sa kanila. Sino ang dumaan dito? Kailan? Ano ang ginawa? O anong pakiramdam niya? Dahil sa kanilang hindi kapanipaniwalang kakayahan sa pang-amoy, malawak ang gamit nila sa iba't ibang larangan. Paghahanap ng mga nawawalang tao, pagdetect ng droga at pampasabog, pagtulong sa pagdiagnose ng ilang sakit, at maging sa paghahanap ng mga sinaunang bagay o artifact. Ang ilong nila ay parang isang living detector na may sensitivity na tila isang mahika. Para sa aso, para silang nakakakita ng mundo sa pamamagitan ng mga amoy. Isang mundong mas mayaman at mas komplikado kaysa sa mundong nakikita natin. Mula sa pagtalakay natin tungkol sa mga amoy sa lupa, sumisid naman tayo ngayon sa kailaliman ng karagatan. At dito rin, may mga champion pagdating sa pang-amoy. Pero hindi lang yan. Ang susunod nating bida ay ang pating. Kapag naiisip natin ang pating, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang matatalas nilang ngipin at palikpik na nakausli sa ibabaw ng tubig. Pero ang kanilang mga espesyal na kakayahan ay nagsisimula bago pa nila makita o marinig ang kanilang biktima. Ang pang-amoy ng pating ay talagang kamangha-mangha. Kaya nilang maamoy ang isang patak ng dugo sa milyon-milyong litro ng tubig. Para itong paghahanap ng isang patak ng tinta sa isang napakalaking lawa. Mayroon silang malalaking butas ng ilong na nasa unahang bahagi ng kanilang nguso. Dumadaan ang tubig sa mga butas na ito at sinusuri ng pating ang pinakamaliit na bakas ng amoy na dala ng agos. Ang amoy ng dugo o iba pang likido mula sa nasugatang isda ay umaakit sa kanila mula sa napakalayong distansya. Pero ang pang-amoy ay simula pa lang ng kanilang arsenal ng mga pandama. Ang pating ay may isa pang kakaibang pakiramdam na wala sa atin. Nararamdaman nila ang may hinang senyales ng kuryente o electric fields. Sa kanilang nguso, may mga espesyal silang organ na tinatawag na ampullae of Lorenzini. Ito ay maliliit na butas na puno ng gel na kayang mag-conduct ng kuryente. Nakakonekta ang mga ito sa mga electroreceptor. Lahat ng may buhay ay naglalabas ng napakahinang electric field. Nangyayari ito dahil sa galaw ng kanilang mga kalamnan at sistema ng nerbiyos. Ang pating, gamit ang kanilang ampullae of Lorenzini, ay parang nakakarinig ng mga sinyalis na ito ng kuryente. Kahit nakatago sa buhangin ng isda o hindi gumagalaw, mararamdaman ng pating ang presensya nito sa pamamagitan
ng mahinang bakas ng kuryente. Ito ay parang may built-in silang electric detector na kayang hanapin ang biktima kahit hindi ito nakikita o naririnig. Ang pinagsama-samang kahangahangang pang-amoy, kakayahang makaramdam ng kuryente at iba pang pandama ang dahilan kung bakit ang pating ay isa sa pinakamabisang mga ngaso sa karagatan. Nararamdaman nila ang mundo sa mga paraan na halos hindi natin kayang isipin. Ngayon naman, tingnan natin ang mga nilalang na nakakakita ng di nakikita, tulad ng init. Kasunod sa listahan natin, ilang uri ng ahas. Kilala ang mga ahas sa kanilang matalas na paningin, pero ilang uri sa kanila may taglay na espesyal na superpower. May kakayahan silang makakita gamit ang infrared vision. Pero hindi ito nangangahulugang nakikita nila ang lahat ng bagay na kulay pula, tulad ng sa mga thermal camera na gamit ng mga rescuer o sundalo. Ang ilang ahas, tulad ng rattlesnake, pit viper, or boa constrictor, ay may espesyal na mga hukay o butas sa kanilang ulo. Karaniwan, itong matatagpuan sa pagitan ng mata at butas ng ilong. Ang mga hukay na ito ay nagsisilbing thermoreceptors na napakasensitibo sa init or thermal radiation. Ang mga hukay na ito ay parang isang uri ng thermal camera. Ang infrared radiation or init ay nagmumula sa lahat ng nilalang na may mainit na dugo. Kapag nangangaso ang ahas sa gabi, maaaring hindi masyadong malinaw ang paningin nito. Pero nakakakita ang mga hukay ng init na nanggagaling sa kanilang biktima, tulad ng daga, bubuwit o ibon. Ang impormasyong nakukuha mula sa mga hukay ay pinuproseso sa utak ng ahas at pinagsasama sa impormasyong galing naman sa mga mata. Sa dulo, ang ahas ay hindi lang nakakakuha ng karaniwang imahe, kundi isang thermal map o mapa ng init ng paligid na naka-overlay sa visual na larawan. Literal nitong nakikita kung nasaan ang mga mainit na bagay, kahit pa sa ganap na dilim. Dahil dito, natutukoy nila ng tumpak ang lokasyon ng biktima at umaatake ng napaka-epektibo. Kahit pa hindi gumagalaw o walang ingay ang biktima. Isipin mo na lang, kaya mong makita ang init na nagmumula sa mga buhay na nilalang. Para itong X-ray vision, pero para sa temperatura. Para sa ahas, ito ay isang napakahalagang kasangkapan o tool para sa pangangaso sa gabi. Ang infrared vision na ito ay nagdaragdag ng panibagong dimensyon sa kanilang pananaw o perception sa mundo at ginagawa silang isa sa pinakanakamamatay na mga night predator. Kaya pala, tunay na mga superhero ng kalikasan ang ilang hayop dahil sa kanilang pambihirang mga pandama. Mula sa paninging nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita hanggang sa pandinig na kayang bumuo ng imahe at pang-amoy na para bang kayang maramdaman ang nakaraan. Talaga namang napapaisip tayo kung gaano pala karaming paraan para maranasan o maintindihan ang iisang realidad, di ba? Sana'y naging kasing ganda at kasing nakakatuwa para sa inyo ang pagtuklas na ito sa mundo ng pandama ng mga hayop tulad ng naranasan namin. Maraming salamat sa pagtapos ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, paki-like naman po at mag-subscribe sa channel para updated kayo sa iba pang mga nakakatuwa at kaalaman tungkol sa ating mundo. At sabihin naman ninyo sa comments, sa lahat ng pambihirang pandama na nabanggit natin, alin dito ang pinakagusto mong magkaroon at bakit? Gustong-gusto naming malaman ang inyong mga sagot.